nakakagalit yung ginagawa ng mga buwakan ng Genemes diyan sa Kongreso. Sila Dan Fernandez, Ron Salo, Acop, Abante, at kung sino-sino pang mga hudas. Okay, mga kababayan. Actually, hindi ko nasimulan yung hearing dahil kasama ko si Attorney Trixie. Nandito siya sa Los Angeles. Ang dami na napagkwentuhan namin yung possible na pwede rin siyang gurgurin. Tapos, pagod ako dahil, hindi pa ako natutulog and everything. Actually, nung nalaman kong may hearing, naka-on lang yung laptop ko, nakahiga ako, nakatulog ako pag ganon-ganon kasi, pinakikinggan ko. Mga kababayan, eto sabi ko nga sa inyo, kailan pa kayo kikilos? Ganito na yung estado ng Pilipinas. I'll tell you about Harry Roque. Kung bakit kahit naantok na ako, kung bakit pagod na ako hindi sa laban, pero pagod ako the whole day. Dahil kasama ko nga, nag-tour kami and everything. Ito mga buwakan ng ina, dyan sa Kongreso, lahat sila na mga Digimon, hindi Digimon, kung may natira pa. Kinontempt nila si Harry Roque dahil dun sa isang beses na hindi siya naka-attend nung nakaraang Friday. Naipaliwanag ni Spokes Harry Roque na kadalasan yung hearing ay every Thursday. So hindi niya na-anticipate na Friday. And based on his experience bilang isang dating mambabatas, ay bihira ang hearing ng Friday kasi actually naikwento niya yan sa akin nung nandito siya. Na kapag Friday, wala nang halos hearing yan kasi umuwi na ang mga buwakan ng ina sa kanilang mga probinsya. Okay? Masakit sa akin bilang isang, tandaan ninyo, okay? Nung December of 2023, okay? I think I have to tell you, nag-reach out sa akin si Secretary Harry Roque, Spokes Harry Roque. Okay? Hindi kami magkaibigan yan. Okay? May isang beses na ako ay binatikos ko yan. Alam nyo yan. Okay? Ganun naman talaga sa politika. Binatikos ko siya noong December, nung pumunta siya dito, na may nag-reach out sa akin. Actually, naikwento ko sa kanya, pinagdudahan ko siya. Ang sabi ko, baka ito ay tao ni Lisa Tanas, ito ay gurgurin ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pero nung nakita ko siyang lumalaban, totoong nakikipaglaban, nakikita ko na totoong lumalaban to sa taong bayan. Kailangan kasi umpisan ko yung kwento. Hanggang sa umaten siya ng maisog, yung mga speech niya na pinapakinggan ko and everything, even before, nung panahon ni Pangulong Duterte, na-interview ko yan, but we don't have connection at all. Wala kaming friendship na na-develop niyan. Okay? Parang professional lang talaga, interview, dadaan ako sa secretary niya. Pero nung nakilala ko siya, nung pumunta siya dito, di ba, kinuwento ko na sa inyo, na si Harry Roque ay isang matalinong abogado na hindi naman galing sa kahirapan na pamilya, galing sa maayos na pamilya, pero sabi ko nga, cowboy, walang arte, nakikibagay, kaya sa takip ng styro, kumakain, walang alta-altang ganon. Kaya nagustuhan ko yung pag-ugali niya at minute ng mga tao dito sa Los Angeles. At nagustuhan siya dahil napakatotoong tao. Ngayon, nung pumunta si Harry Roque dito sa Amerika, mga palangga, dahil in-invite namin dito sa party na yan, okay? Unang-una, hindi namin ginastusan yan mula sa Pilipinas. So, in-invite ko siya, hindi siya nagsabi na, oh, Marlica, dapat i-accommodate us. Walang ganun. And we are grateful sa kanya. So, nandito siya, getting to know, mga kababayan, mga palangga, so, Washington, New York, ganyan-ganyan. So, pagbalik niya, after ng event namin, that was July 21, nag-travel siya papuntang New York, ng Washington, tapos balik na naman uli sa Los Angeles. Unang-una, si Spokes Harry Roque, mayroon siya talagang heart problem. At mayroon siyang diabetes, mayroon siyang insulin, may problem siya. Talagang mayroon siyang medical condition. Actually, nagjo-joke pa nga kami. I have to tell you the behind the scene. Sabi ko, at na-appreciate ko, you know what?
Nung pagdating niya dito, dahil first time kami, meron siyang, wala kang makikita sa kanya talaga na parang umataas to dating spokesperson. Nagjo-joke pa nga siya, naku Marlica, baka gurgurin nila ako, ganyan-ganyan. Ito, may daladala ko na yung 3 months kong gamot. Okay? So may pagkakataon na nasabi ko sa kanya, huwag ka na kaya spokes bumalik sa Pilipinas. Kasi isa-isahin ka na kayong gurgurin doon. Naku, sabi niya, hindi, wala naman akong dapat ipagkatakot sa kanila, sabi ganon. Sabi ko, spokes, okay? Kahit wala kang kasalanan, gugurgurin ka ng mga puki ng inang ito. Sabi ko, alam yan ng mga palangga ko, mga kababayan. Masakit sa akin, alam niyo ba, nung bago siya umuwi, siyempre may mga kaibigan niya na pag kinukwento niya, alam mo, sabi ng kaibigan ko sa ganito, huwag na lang daw ako umuwi kasi gugurgurin ako ng bangag na gobyerno, ganyan-ganyan. Actually, nag-ask siya sa akin. Okay, Marlica, ano sa tingin mo? Gugurgurin ba nila ako? Literal? Or, kasi may pa-schedule na hearing na yun eh. Ang advice ko, kung later on, pag narinig ni Attorney Spokes yun, anong sabi ko sa kanya? Spokes, I think tama yung mga kaibigan mo. Kasi wala akong tiwala sa mga putang inang itong bangag na ito eh. Okay? Sabi ko, bakit hindi mo na lang kunin yung offer ng mga kaibigan mo abroad? Na magstay ka muna kasi kahit na ano pang galing mong sagot, kahit napakatalino mo, Spokes, hindi ako nagkamali. Diba? Spokes, sinabi ko to sa'yo. Sabi ko, kahit gaano ka katalino, sabi ko, kahit gaano ka kagaling, kahit maayos ang sagot mo, tutuluyan ka ng mga buwaka ng inang ito. Okay? Anong sabi mo sa akin, Attorney Harry Roque? Hindi, Marlica, haharapin ko sila. Sabi niya, kasi pag hindi ako umuwi, sabi niya, sino na yung magsasalita? Alam mo yan, sabi niya, sino na yung magsasalita sa mga tao? Wala na magsasalita. Sabi niya, kaya lang ko umuwi. Wala naman akong wala naman akong kasalanan na ginawa sa kanila. Kaya kong sagutin. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang. Sabi ko yung alam mo, naiiyak ako palangga. Dahil, nung time na yon, kino-convince ko siya. Sabi ko, Spokes, wag ka na umuwi. Dito ka na lang kaya sa Amerika. Nag-joke pa ako, total, may 3 months ka naman na may 3 months ka naman na gamot. We will help you. We'll take care of you. Tapos hindi, sabi niya, babalik ako, wala naman akong kaya kong sagutin lahat. Tapos, pinupush ko siya. Sige na, huwag ka na bumalik doon, gugurgurin ka nila doon. Sabi ko, kilala ko yung mga demonyong yan. Kita mo naman yung mga pinagagawa, di ba? Sabi niya nang ganun, hiling-hiit niya. Sabi niya, kaya ko lahat sagutin yan. Dahil wala naman silang masisilip sa akin. Sabi ko, kahit wala silang masisilip sa'yo, gugurgurin ka nila. And I'm worried, sabi ko ganun sa kanya. So, nag-decide siya na umuwi siya. Okay? Na umuwi siya kasi ang sabi niya, haharapin niya tong mga demonyo na ito. Lagi ko siyang pinapalahanan, mga kababayan. Lagi ko siyang pinapalahanan kasi nga, meron siyang heart condition. Okay? Nagtutusok siya ng insulin, nakikita namin, at not only me, yung mga tao dito sa mga kasama ko sa LA, nandoon kami sa room niya, nagkukwentuhan kami, talagang kinukonvince siya, huwag ka nang bumalik doon, papatayin ka, gugurgurin ka ng mga putang inang yan. Okay? Ano nangyari ngayon? Umarap siya sa isa, dalawang hearing, I think 3 hearing na. Tapos nung last na nakaraang Friday, okay, actually, mga kababayan, sinabi niya sa akin yon, okay, na may hearing na naman, sabi niya nung Thursday, sabi niya, okay, may hearing na naman ako nung Thursday, kasi constant na yung communication, kasi tinatanong ko siya, how's your health, kasi nakita ko siya, nag-insulin injection siya by himself. Sabi ko, how's your health, Spokes? Sabi ko, you take care, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi ako makakarating doon sa hearing na yun kasi unang-una, ang dami kong may kaso ako, may ito, and I don't feel well, mga ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, just feel yourself kung ano yung, sabi ko sa kanya, kung ano mo lang ang kaya mong gawin. Sabi niya, pero hindi naman ako uurong doon eh. Kaya ko silang sagutin lahat. Sabi niya, mga kabayan, kaya masakit sa akin yung ginawa ng mga putang inang ito, na anong sabi nitong Dan Fernandez, ikaw na artistang pulpo na wala kayong alam dyan, mga jutang ginimis ninyo. Mga kababayan, sa hindi nakanood ng hearing, isa sa dahilan nila,
Kasi ang sinasabi nila na kapag doon daw, nasa loob daw, si Spokes Harry Roque sa Kongreso, courteous naman daw, maayos naman daw. So paglabas daw, bakit daw ang sinasabi, may sinasabing against dito sa Kongreso, na sinasabi ni Attorney Harry Roque, yung kanilang mga katiwalian, yung kanilang corruption. Kita ninyo kung paano kayo kontrolin. Natural. Di ba may mga rules sila doon sa Senado at sa Kongreso? Di ba? Kaya alam mo, napag-uusapan nga namin nung nandito siya. Sabi ko, Spokes, nga po dyan. Sabi ko, sa pintuan pa lang ako, contempt na ako ng mga pukinang inang yan. Sabi ko, dahil hindi ako papasakop sa mga hinayupak na yan. Mga demonyo yan, sabi ko, ganon. Pinagtatawanan na lang namin yung mga ganong issue. So, yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan, talagang utos ni Lisa Tanas ito. Utos niya to dahil sa picture na nilabas ko. Pero, bago tayo dumating doon, mga kapalangga, umattend ng isa, dalawa, pilit nilang pinipiga. Actually, ang narinig ko na hearing, nung nagising-gising ako, mga kababayan, na inuurirap nila yung mga assets ni Spokes. And that's okay. Walang problema kung uriratin nila yung mga assets. Tama naman na ipakita sa taong bayan kung saan pa talaga nagaling yung pera niya. So, naipaliwanag na, nagbenta sila ng 1.8 hectares na ari-arian, Pero, lumalayo na itong mga kongresista sa Pogo issue kasi pilit nilang idinidiin si Attorney Harry Roque kasi yun po ang utos ng bangag na gobyerno. Kaya kayo na narikinig kayo ngayon, mag-speak up kayo, suportahan nyo si Harry Roque, pumunta kayo sa Congress, ipakita niyo, magbitbit kayo ng flag, mag-vigil kayo sa lahat ng naniniwala na ginugurgur tayong lahat. Doon kayo sa labas. Ipakita nyo sa mga bulok, mga demonyong ito na gugurgarin kayo isa-isa. Bakit masakit sa akin? Dahil sabi ko kay Harry, huwag ka nang umuwi dyan, Spokes. Tutuluyan ka ng mga Jew. Hayaan mo na muna. Sabi ko na gano'n. Mo si Pangulong Duterte, di ba? Hindi. Sabi niya na gano'n. Wala akong dapat ikatakot. Pag wala, sabi niya, alam mo, tandang-tanda ko nung sinabi niya. Bago siya, Marley, pag hindi ako nakipaglaban, sino makikipaglaban sa kanila? Sino makikipaglaban sa mga Pilipino? Nakita mo naman, ganito na yung itsura ng gobyerno natin. Di ba? Ako talaga, pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak naman ko, lalo na lahat, maliban lang doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yun yung na ayaw niyang makontempt. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin. Na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous, maayos, pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw pinipigilan na yung ating freedom of speech. Huwag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ng SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldico, lahat kayo lumalaman sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayo, mga hinayupa kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, Akop, mga puki ng ina nyo. Hindi pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tapos ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Nakita nyo, mga kababayan? The reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan na magpahayag. Ganito ka-demonyo, kaya mga kababayan, you have to get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Naka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin. Dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan.
Yan ang gagawin sa inyo, mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit na pakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Acop, Barbers, lahat kayo sa mga jutang ginemis ninyo. Ha? Ngayon, nabanggit, bago ako mag-start, nabanggit yung pangalang Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yung mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 170 million ayon sa ating source. At yan ay nagbabiral na sa social media. Pero ayaw pick upin ng mainstream, ayaw pick upin ng mga hudas at mga taksil dyan sa Congress na ang punot dulo ng Pogo, illegal Pogo sa panahon ni Marcos o bago pa ang panahon ni Marcos ay ang hinayupak na pamilyang Araneta, Romualdez, Marcos. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kung hindi kayo kikilos at hindi kayo lumabas sa bahay, kayo na ang susunod na gurgurin at merong sumpa na daladala ang mga hinayupak na ito. Kung nakikinig yung lahat ng mga maisog, lahat ng mga religious group na naniniwala na kayo ay may moral, spiritual obligation sa taong bayan, kitang-kita nyo kung paano pigilan ang malayang pamamahayag ng mga yawa ng mga kongresista na ito dyan sa bahay ng mga traitor. Yeah. Akop is makawat. Maakop. Tama, sabi yung DWD ngayon. Ngayon, ito, mayroon pala po si Atty. Harry Roque. Okay. Sa dami na nagtanong, napilit inuugnay ako sa issue at ano ang kinalaman ko sa Pogo. O sabi niya, I am not going to argue to every single point raised. Ang tanong ko, ang kriminal na bagay ba ang ginawa ko? Meron ba? Tama. Anong ebidensya na ang Lucky South na nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po nagbenta kami ng pagmamayari ng pamilya na 1.8 hectares. Ito sinabi ko. At sinabi ko naman po na ang perang yun ay ginamit na pambili. Sa akin naman po, pwede naman po kayo magkaroon ng conclusion based sa gusto niyong palabasin. Pero eventually, ang tanong, ano ang ginawa kong mali? May ginawa ba akong krimen? Na what? Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez, ayon sa aking source, na i-contempt si Harry Roque. And I hope someone from the doctors or whoever, may mga kaibigan naman si Harry Roque, na ito ay i-apila ninyo. Meron siyang medical condition. Hindi sa dahil umarte lang na naglagay ng brace or something. Nakita namin dito na nag-insulin injection siya, may heart problem siya and everything. Ako nga, sabi ko, wag ka nang umuwi, papatayin ka ng mga puki ng ina niya. Pero sabi niya, uuwi ako, wala akong dapat ikatakot. Kaya napakasakit bilang isang kaibigan niya, okay, na makita ang pang-aabuso ng mga hinayupak. Alam mo, sabi ko nga, kung may kulam lang ako, habang tinitignan ko, nagmi-meeting sila, sabi ko, may kulam lang ako, tumatagos sa monitor, patay na to lahat ng mga to. Ang reason nila, mga kababayan, well, I think this is good. I think itong mga pangyayari, ito napakaganda. Sabi ko nga, simula pa lang, para maipakita sa taong bayan kung gaano kadimo. Kaya you have to get out. Labas na kayo. Ngayon na. Wag bukas, ngayon na. Kasi kinontempt siya, supposedly 10, pero dahil itong sinabi ng Ronsalong bobo, kasi, ako ay dati mong estudyante, in consideration, ako inaanak mo, so 24 hours, illegal ang ginagawa nyo, pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng mga contempt na yan para sundin ang mga bangag. Ganito po kapag bangag na ang inyong presidente. Isang napakalaking revelasyon ni Miss Cathy Binag na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay isang pusher na binigyan siya ng pulburon o ng pinagbabawal na pulburon. Pero tahimik ang mga waka ng ina. So ang titirahin nila ang mga kabinete ni Pangulong Duterte. But definitely may nakahandayan silang tira kay Cathy Binag.
Ay, nako, mga palangga. Labas tayo sa lansangan. Lumabas na kayo. Nakita nyo ang ginawa kay Harry? Lumabas na kayo. Kung hindi ngayon, kailan? Huwag nyo nang paabutin ng December na lumabas kayo at mag-speak up at ipakita ang power, ang boses ng bayan. Dahil uubusin kayo. Hindi lang ang Harry Roque. Uubusin kayong lahat. Literal man o hindi. Uubusin ang pera ninyo, uubusin ang dugo ng taong bayan, lahat kayo. Spokes, Harry, hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo. Gugurgurin ka nila by hook or by crook. Dahil sa inilabas kong picture. Okay? Dahil naging magkaibigan kami ni Harry, ay pinagbibintangan, si Harry. Bago ko pa nakilala si Harry Roque, ang dami ng puting ahas na nag-report sa akin. Attorney Trixie Angeles, nagkukwento kami kanina. Sinong gumurgor sa kanya? Si Satanas. Okay? Attorney Trixie. I said sorry, Attorney Trixie. Yung nakaraan na may mga sinasabi ko I said sorry. No, sabi niya, you don't need to say sorry. Sabi niya, naintindihan kita kasi taong gobyerno ako noon eh. Sabi niya, naintindihan kita. But, bilang isang tao na na-acknowledge ko, I know I said something, pero naintindihan niya ako, naintindihan kita, dati hindi kita naintindihan. Sabi niya sa akin, hindi kita naintindihan noon dahil hindi ko pa rin nakikita yung pambubudol sa atin. But now, sabi niya, I totally understand you. I even said sorry kaya si Spokes Harry Roque dahil binatikos ko rin siya noon. Diba? Hindi mahirap mag-sorry sa taong sincero. At nakita ko, okay? Nakita ko tong mga taong to na binatikos ko, na tinataya din nila ang buhay. Napag-usapan na namin na Attorney Trix, huwag ka na kaya bumalik. Baka gurgurin ka nila. Before this hearing, di pa namin alam Diba? Huwag ka na kaya. Sabi ko na kasi, dito naman yung family niya. Huwag ka na bumalik. Gurgurin. Sabi niya, wala, the same thing with Harry. Bakit anong kasalanan ko? Iisa-isahin kayo mga palangga. Ito si Spokes Harry, si Attorney Trixie, si Pangulong Duterte, si Inday Sara. Di ba? Sila Mayor Rama, sila Mayor Governor Hubahin, sila Governor Mamba. Lahat kayo isa-isahin, mga kababayan. Sobrang demonyo to mga to. I am praying na someone, na kayo ay lumabas, ipakita nyo ang suporta kay Harry Roque. Dahil kung ako hindi lang pinabricate ng mga crime, ng mga ginawa ni Lisa Tanas na crime, ako ang unang pupunta dyan. Pero nag-fabricate sila ng crime sa akin para pagtungtong ko sa airport, huhuli nila ako, gugurgurin nila ako, palalabasin nila na aksidente ako, or what. Kung ako nandyan, sabi ko, kay Spokes Harry, kung hindi ako pinabricate, ako ang mauuna dyan sa kalsada. Paano ako makakapunta ako sa kalsada? Kung sa airport pa lang, papatayin na nila ako. Ayaw nila lumaban ng parehas. Gagamitin nila yung pang-aabuso ng batas. Do you think kung urungan ko yung mga yan? Kahit kamao sa kamao, kaya kong isubo to sa pagmumuka nilang lahat kung lalaban sila ng parehas. Kaso traidor. Paano ka makakalaban ng mga yan? Tatamnan ka ng kaso. Katulad ng ginawa nila kay distressed mother. Kung lalaban kayo mga jutang generasyon ng kamao sa kamao, uubusin ko lahat kayo sa pamamagitan nito. Pero hindi kayo lalaban dahil bangag kayo. Sa lahat ng mga supporters ng taong bayan, lumabas kayo dahil kayo nang gugurgurin. Ako ang magsasabi sa inyo na si Harry Roque ay pinigilan ko yan na huwag ka nang umuwi. Dahil syempre, may nakakarating sa kanya at ako may nakakarating din sa akin. Spokes, huwag ka nang bumalik doon. We will take care of you here. Ay, hindi, sabi niya, wala naman. Actually, may offer sa akin sa ganitong bansa. So you take, sabi pa nga niya, sa ganito kaya, sabi niya, magtuturo na lang ako. Sabi ko, napakatalino mo naman. International lawyer ka. You can survive. Sabi ko na gano'n sa kanya. Isa naman magurgur ka doon. Ayaw ko tang magurgur, Spokes. Sabi ko gano'n sa kanya. Ay, sabi niya, hindi naman ako magugurgur doon. Pero sabi niya, wala naman akong ginawang kaya ko naman magpaliwanag. Nakita niyo ilang hearing. Pilit siyang dinidiin sa Pogo. Wala silang makita na pwedeng ika-contempt ni Harry. So, ang nakita nila, yung means na hindi umabsent lang ng isang beses dahil may hearing siya, pero hindi niya nakita yung date. Akala niya Thursday, Friday pala. Ito mga putang inang ito, talagang masarap. Sila dapat ang ginugurgur ng taong bayan.
Di ba kasasabi ko lang sa inyo, na may, I think na vlog ko, actually tinawagan ko si Harry na, spokes, mag-ingat ka. Kasi balak ang gugurgurin literally. Sabi niya, A1 ba yan? Ganyan, ganyan. A1 to, hindi pa nagkakamali yung aman ko. By hook or by crook, gugurgurin ka nila. Diba? Ano sabi ko? Hindi ba tama ako, spokes? Whether literal sa labas o sa loob. Kaya nga, sabi ko, alam mo, one thing with this Attorney Harry, my God, ang unang-una, abogado magaling, nakikinig siya, pero hindi siya nakinig dyan. Kasi, wala naman siya dapat ikatago eh. Sabi niya, oo, tama ka, pero, Marlica, ano sabi niya? Sabi niya sa amin, ano naman ang itatago? Kaya ko namang sagutin. Totoo naman, na ako ay, na-beat ko yung whirlwind na yun, pero not really pogo. Not the pogo na ako ang nag-lawyer, dadadadada. Ayan na, malinaw sa sikat ng araw na nagtitrending yan, yung hindi pa nakakita, nandyan sa Boljakan, na kaya sila gustong gurgurin si Harry, hindi gustong gurgurin, ginurgur na nga dyan for 24 hours, I don't know kung may update pa, kasi mga palangga, dahil nga galit na galit si Lisa Tanas na inilabas ko ang picture na kasama niya ang mga pogo operators na nagbayad o binigyan sila ng total of 1.5 billion. Ang gawin nyo, yung picture na yan, nasa Boljak o nakita nyo na sa ibang mga vloggers na grab na nila, ipaprint nyo yan. Pumunta kayo sa harap ng Congress, isampal nyo sa pagmumukha nila, kasi may mga press yan, definitely, anong araw na ba ngayon dyan? Isampal ninyo, ito, kung pwede kayo magpagawa ng malaking tarp o whatever na banner, isampalin nyo ang mga kongresista. Ito ang reyna at hari ng Pogo. Ito si Mr. Wo. Ito si Cassandra Ong na hinahanap ninyo kasama ng mag-asawang bangag. Print out at ihampas nyo sa kanila, mga kababayan. Sabihin mo yung Okay. dito na naman. Okay. Tignan natin kung may bago si Harry. Ano na bang hindi ko nakita na inassist siya ng mga ng mga pangalan nito, Sergeant at Arms. Mga kababayan, kawawa kayo. Alam mo, I will share you story kanina kay Attorney Trixie. Kwentuhan si Sandra ng Canada, Vancouver, Canada, Rolando at Romel, asawa ni Sandra. Nagkukwentuhan kami habang nagkakape. Habang naglalakad kami doon sa Santa Monica, sabi ko nga, sabi ni Attorney Trixie, kasi first time niya lang doon makapunta doon sa area na yun. Sabi niya, ito ay magandang gawin to sa Pilipinas. Bakit? Sabi ko nga, oo nga Sabi ko, dapat ginagawa yan. Sabi ko, dapat ginagawa yan sa Pilipinas. Sabi ko, ang kawawa naman yung bayan. No? Sabi nga namin ni Sandra from Canada, sabi namin siya, alam mo, Attorney Trixie, wala naman na kaming planong, manirahan sa Pilipinas Ang buhay namin nandito. But we are concerned about the Filipino people. We talk about, kakapi kami. Ito, sabi ko, na-experience natin dito. Wala kaming problema sa pagkain. Pero sabi ko, kawawa yung mga Pilipino. Kaya na-appreciate ko siya. Even though I criticized her in the past. Naintindihan niya at yung mga hinaing ko, sabi ko na gano'n sa kanya. Ito lang kami. Wala kaming planong magkaroon ng posisyon sa Pilipinas. Tulad ngayon, napag-usapan namin yung 64 pesos per day. Sabi ko, Attorney Trix, yung Pilipino gusto ng 64, parang dapat makontento sa 64 pesos per day. Tapos kami dito, gusto ba namin isawsaw yung aming mga sarili sa magulong dilubyo na bansa? Dahil puro bangag. Diba? Sabi nga niya, we're grateful dahil kayo, kahit nasa Canada kayo, you're still talking about or fighting about your country. Kasi sabi ko, galing kami dyan. Nakita namin yung ginagawa ng pangbabangag, hindi lang during administration, in the past. Anong mahihita ko? Anong mahita namin? Kamatayan. Ayan si Harry Roque. Kung tutuusin, anong mahita niyan? Narinig yun naman,
na yung family niya, okay, and even before as a lawyer, kung tutusin, wala na dapat, di ba? Magpapahinga na siya at may medical condition pa siya. Pero hindi ko makalimutan, folks, so sinabi mo sa akin, Marlica, wala naman akong ginawa sa kanila, sasagutin ko sila. Ba't ako matatakot? Hindi ako matatakot. Aharapin ko sila. I advised him, no, kung ako sa'yo, hindi na ako uwi dyan. Dahil by hook or by crook, gugurgurin kanila. Hindi sa may bolang kristal ako, dahil nakikita natin yung pattern ng ginagawa nila. Nakikipagsabuatan sila sa mga makakaliwang grupo. Nakipagsabuatan sa Banyaga, di ba? By September na, baka ibabang-bang na kayo eh. Remember that? Huwag niyong kakalimutan yung pinag-usapan natin. Baka ibang bang na kayo. Now, the Afghans are there. Hindi pa kayo kikilos. Putang ina, 64 pesos na nga lang ang budget nyo na makontento kayo. Tapos, meron pang mga Afghans. Di ba? Ano yan? Palalamunin yun ng gobyerno. Palalamunin ito na hindi mo alam kung sila ay mga T o manggugurgor, you don't know. Galing siya doon sa magulong bansa. Hindi natin alam kung tanim or whatever, you don't know. Tapos magdadagdag pa ng mga palamunin sa bayan natin. Hindi na nga mabigyan ng proteksyon ang mga batang nawawala, all ages actually, na mga kinikidnap. Dahil si Satanas ang mastermind ng lahat ng kidnapping ng kidnapping particularly sa Turkey. Magdadagdag pa ng ibang lahi. Palamunin ng gobyerno. Pero kayo, makontento daw kayo sa 64 pesos na meal na isang araw. Pero sila, okay lang na gumastos ng 10,000 per plate during the SONA. Pero sila, okay lang na nakawin ang pera ninyo, 1 billion a month. We're talking about the flood control pa lang. Your choice. Hindi sa may bolang kristal ako. Pero ito ay series ng ginagawa nila na nakikita mo yung galaw nila. Naglabas ako ng pulburon video. Meron silang mga pangontra na AI daw. Pero authenticated na. O, tumahimik sila. Lumabas si Cathy Binag. O, tumahimik sila. Lumabas ako ng video, ng picture na magkasama si Bangag Jr. Yung mga grupo nila doon. Nakita nyo naman yung palaga. I-share nyo yun. My God. I don't know, Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo dati, kung pwede ko lang kayo sakupin. Okay. Nandun si Cassandra Ong. Diba? O, yung Rainier Chu, nandun doon. Yung mag-asawa, yung mga... Sino paniniwalaan nyo? Ako, na itinataya ang buhay? O ito mga buwaka ng inang, mga legislators na pinakikinabangan ang pera ninyo? 50%, maybe more than that, ang pera ng bayan ay napupunta sa kanilang mga kulasisi, sa kanilang pamilya, mga bahay sa Paris, sa Amerika at iba't ibang mga bansa, mga kababayan. Wala kayong gagawin? Ano sasabihin nyo? Marlica, more video? Putang ina nyo. More video? Kaya sabi ko, ano kayo, sadista? Sabi nga namin, Attorney Trixie, sabi niya, minsan nakakapagod, di ba? Pero hindi dapat mapapagod. Sabi ko, hindi ako mapapagod. Ang nakakaawa lang yung mga Pilipino. Nakakaawa lang yung mga biktima ng mga bangag. Number one, yung mga biktima ng mga bangag. Sino ang biktima ng mga bangag? Kayo. Kayong mga tricycle driver, jeepney driver, actually lahat kayo. Maliban lang sa mga contractors, sa mga negosyanteng kasabwat nila, sa mga cronies nila na gumagastos, party here, pulburon buffet, chokchakan here, chokchakan there. August 16, yung pinost kong video, nagpakanta-kanta si Bangag. Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay hindi, makontento daw kayo, 64 is enough for you guys. 64 pesos. Sila ay multimillion ang party sa Malacanang. Yung buwaka ng inang Satanas na yan, nagpapanalo ng loto, yang si Mel Langka, lahat yung mga puki ng inang yan. Na umamin naman sa Kongreso na pinabricate ang picture ng mga loan bettors, yung mga jutang ginimis na yan. Ngayon, gusto nyo? Ayaw nyong kumilos? Again, I'm not gonna stop. Pero kayo ang magiging miserable ang buhay, hindi sa akin. Kayo na hindi nakakakain ng tama, na hindi nagkakaroon ng nutritious food ang inyong mga anak. This is not about
Harry Roque. 24 hours lang dyan si Harry. Hindi naman siya makukulong ng 40. Wala. Sabi nga sa post niya. Okay? Sa post niya, ano naman ang kriminal na ginawa niya? 24 hours lang yan. Sila Lorraine at saka si Ka Eric, 5 days sila, di ba? Pero sino ang magsasakripisyo? May pera yan. Makakakain yan sila. But why they're still fighting? Si Pangulong Duterte, pwede na magpahinga yan. I-enjoy na lang yung life niya. Pero nakikita niya na bangag ang gobyerno ito. Hindi ko napanood yung pinalabas silang preso. I told you, di ba, na nagpalabas sila ng preso. Nagkamali ba yung puting ahas ko? Again, it's not because na meron akong bolang kristal, pero ito'y mga A1 information na galing mismo sa loob, even sa loob ng Malacanang, na nakikita ang kahayupan, kahudasan, kataksilan ng mga bangag na ito. Bakit ko itataya ang buhay ko dito, mga kababayan? Ano bang mapapala ako dito? Kamatayan. Gurguran. Pero, sabi ko nga, sa kahit sinong makausap ko, I cannot change my DNA. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Diba? Kung yun yung nararamdaman mo. Kaya sabi ko, kahit buhay ang kapalit. Sabi ko nga, buhay ko kapalit. Buhay ng mga putangin ng lahat. Gurgurin na lang ng ano yan, ng tadhana. Why not? EDSA na kami. Ngayon na kayo mag-EDSA palangga, ay punta kayo sa Congress. Anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Lahat na malapit. Wala pa akong tulog palangga. Actually, magkikita pa kami bukas eh. Manila, 7:39 p.m. You have to get out. Naghintay lang kami, lalabas kung may leader at puwersa. Sen. Kayo ay maging leader sa inyong mga sarili. Huwag na kayo mag-antay ng leader kasi once na lumabas kayo, mga kababayan, tuloy-tuloy na yan. Diba? Maglumabas kayo, ipakita ninyo. Kung madyan kayo sa Maynila, malapit kayo sa Congress, get out. You show your support, not only for Harry Roque, pero yung suppression ng freedom of speech, yung panggigipit, yung harassment, yung pang-aabuso sa batas. Not only for Harry Roque, but for your future ng mga anak ninyo at ng inyong mga kaapu-apuhan. Lumabas kayo ngayon na. Yung mga malalapit lang. Siyempre, mga sa probinsya, malayo kayo palangga. Tignan natin. Baka may puting ahas. So, galit na galit sila, mga kababayan. Okay? Sabi sa akin, ito, kami message lang. Miss Maharlika, booking na kasi sila, na sila ang king and queen ng Pogo. Kaya ngayon talagang pinag-iinitan si Attorney Harry Roque at ang mga kritiko ng mga Duterte. Isa-isahin po kayo, ma'am. Mag-ingat kayo. Alam ko naman na talagang kasama ako dyan sa listahan na yan. Nakakalungkot na po dito sa Pilipinas. Dahil yung mga kapulisan at itong ating mga kasundaluhan, sunod-sunuran lang sila. Pero alam po namin na kapag ang tao ay lumabas at magsalita, hindi po magkakaroon ng kaguluhan dahil nakikita ng mga nakikita nila kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan. Napakaganda na po, okay, nang nasimula ninyong laban. We're thankful dahil hindi po kayo nagsasawang lumaban para sa amin, Miss Maharlika. Nakakaawa na po yung sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Ang taas ng krimen, taas ng bilihin. Sana kumilos na yung taong bayan na magsalita. Grabe na yung bangag na administrasyong ito. Actually, ma'am, napanood namin yung hearing. Obviously, tinarget talaga ni Butod si Harry Roque. Dahil isa siya sa mga supporters ng Maiso. Nakakalungkot na po. Sana kumilos na ang ating mga mamamayang Pilipino. I've been telling you since ako 2022. Sabi ko nga kay Attorney Trixie, no? Attorney, sabi ko, hindi ko nga inisip na darating tayo dito sa moment na to na makasama kita na magkakapi tayo dito. Kasi nasa government siya. I criticized you.
Diba? Ayaw ko nga siya na maging na maging maging nasa presidential communications. I was very vocal. Okay? Tapos, siya pala isang biktima din. Si Lisa Tanas ang nagpatanggal sa kanya. Pati sa trabaho niya sa Karambola, di ba? Well, bago pa kami nag-usap, si Lisa Tanas ang may kagagawan lahat. It's the same thing with Attorney Vic. Si Lisa Tanas ang lahat ng gumagawa ng kahayupan dahil siya ay anak ng Diablo. Hindi siya anak ng tao, siya ay anak ng demonyo, anak ni Judas, anak ni Lucifer, name it. Unang-una siya ay manggugurgur, smuggler, kidnapper, lahat. Kaya eto ngayon ang kapalit. Ay, may gugurgurin lang ako. Dali lang. Putang ina mo ayan. Ginurgur kita. Gago ka. Pinatay ko na si Bingot. Si Bingot. Huwag kayong mag-alala. Sugo ni Lisa yan. Bukas sa EDSA na tayo, please, sabi ni Edita. Ngayon na, huwag nyo nang pabukasan yan. Yung mga malalapit, lumabas na kayo ng bahay, ipakita nyo speak up day. Actually, you know what, sabi ko nga kanina, Roque, madiditin na siya for 24 hours. Ito'y hudyat. Ipakita nyo sa kanila ang hagupit ng inyong mga boses. Get out! Now! Get out or never. Lahat na nakapaligid dyan, get out. Ipakita nyo sa mga ulupong na mga kongresistang itong bayad ang pagkatao, magnanakaw, kawatan, lahat. Ipakita nyo sa mga bangag na kayong mga matitinong Pilipino ang dapat mamuno, hindi sila. Binurgur ko na. Pamaw, ginurgur ko na. Cathy Binag. Di ba? Agent Morales, lahat. Kumukuha na ng timing yan. Kaya nga sabi ko nga, Cathy, mag-ingat ka. Well, anyway, well, I'm not gonna say something. No? Let her speak for herself. Pero sabi ko nga, girl, sister, mag-ingat ka dahil demonyo kalaban natin. Nakarating sa akin, di ba nakwenta ko siya na gugurgurin ka din. Ipagugurgur ka sa aking source, ipagugurgur ka ni Tambaloslos. Sabi ko, mag-ingat ka. Lahat tayo gugurgurin. Pag-ingatan mo yung sarili mo, yung mga anak mo, kasi demonyo kalaban mo. Aantayin niyo pa bang magurgur to mga to, ng mga bangag? Kumakalat na, bumabaha na ng pulburon, ay ng illegal na asin. Puntahan nyo na si Harry Roque, sabi ni Ay, nako, mga kababayan. Isang pagkakamali talaga, sabi ni Joanne na nakabalik ang mga Marcos. Grabe ang ginawa ng mga putang ina mga ito. Hello, Idol Miss Cathy Binag. Di ba si Cathy? Truth be told, nasa YouTube yata siya. Mag-ingat ka, my sister. Si Bartek ang uunahin. Ganito pala ang feeling ng mga taong noong panahon ni Marcos Sr., sabi ni Mariao. Ganito pala, di ba? Ganito pala yung feeling, di ba? Imagine niyo, hindi natin akalain. Di ba ako, supporter pa ako ng budol administration. Pero at least hindi tayo nagpabudol hanggang ngayon. I know we're gonna win. People will win. God is with us, sabi nga ni Rich TV. We will win. Dapat lumabas na kayo dyan. Naku, kumilos na kayo. Revolusyon, sabi ni Will Moss. Miss Cathy Binag, mag-ingat ka, madam. Palangga, mag-ingat ka. Pero I know, like you, na may faith na people will win. I know. Pag-agree kayo, pag-agree ako sa inyo, people will win, mga palangga. I don't know kung nag-hearing pa rin sila. Tama ka, Cathy, no? Tama ka na magpapalabas sila ng mga preso para idiin ng Pangulong Duterte. O ngayon, inimbita nila ang Pangulong Duterte para imbitahin na naman doon sa Kongreso. Ano target nila? Iko-contempt naman nila yun. Lalo na yung bibig ni Pangulong Duterte. That's the purpose. Para gurgurin tayong lahat. And I don't think Pangulong Duterte ay pupunta doon.
Si Atty. Harry, lawyer magaling, I don't know. Hindi ko alam, maaaring pwede may mga paraan para hindi siya umattend doon kasi gugurgurin din siya. I don't know kung anong gagawin ng mga abogado ni Pangulong Duterte na hindi siya umattend doon sa contempt na yon, mga palangga. Ay, sa contempt, sa hearing na yon. Ano what I mean? Yan ang eksaktong gagawin kay Pangulong Duterte. November pa lang of 2023, sabi ko, ang SMNI gugurgurin, si Pastor Quiboloy, sabi ko, galing sa ating podcast, si Pastor Quiboloy gugurgurin, ang mga vloggers gugurgurin, si Pangulong Duterte gugurgurin, si Inday Sara gugurgurin. Alam nga naman si Inday, nakinig lang sa akin, no, mag-resign ako kasi sinabi ni Maharlika. Walang ganun. Dahil mismo siya, nakita ni Inday Sara na siya ay tinraidor, pinagtaksilan. Imagine niyo yung revelation niya na nakaraan. Pinuntahan siya ni Amy at ni Bangag sa Davao para kumbinsin dahil ayon sa mga pamilyang Bangag, hindi sila mananalo kung wala yung support ni Inday Sara. Kita nyo ang pagiging ungrateful at pagiging demonyo. Demonyo lang po ang pwedeng gumawa yan na ilulure mo, lulukuhin mo yung wala yung pinagkaiba sa mga scammers o manloloko, mambubudol. Na kunyari magpapakita ng kabaitan sa'yo, yung pala sasaksakin ka sa likod. Ito ang mga Marcos na ito. Kaya nga sabi ko kay Inday Sara, gabi ba yon? Ano ba talaga? Yan si Amy Marcos, ano ba sa'yo? Magpapabudol ka ba muli? You have to speak up now for us, for the people, dahil hanggat tumidikit ka kay Senator Amy at hindi nagsasalita yan, dahil sabi niyan, magsasalita siya eh. According to my source, magsasalita siya. Kasi siya mag-authenticate sa kapatid niya na Addictus Benedictus. Bakit hindi pa siya nagsasalita? Kaya i-push natin to si Inday na kung ikaw, Inday, ay totally na naniniwala na sa pinakita sa inyo ni Lisa Tanas at ni Bangag na ungrateful, hindi lang sa friendship ninyo, kung di walang isang salita sa pinangako nilang ibangon muli at unity, then you have to trash Amy Marcos now. Or else, madadamay ka dito. Kasi si Amy naglalaro. Dahil re-electionist siya eh. Wala na siyang loyalista. Tapos, definitely walang DDS. Kaya nagpe-play siya ng ganyan sa gitna. Nagpe-play ka, Amy. Alam ko mga galawan mo. Okay? So kung gusto mo, dahil sa yung mga tao mo sa likod mo, na ikaw ay magsasalita, dinilay mo na. Sabi mo, noong July, magsasalita ka. Noong August, magsasalita ka. Ito nakaraan, hindi ka pa nagsasalta. Kaya nga, we challenge Inday. You speak up din, Inday, kung ano ba talaga ang laro ni Amy Marcos. Hindi enough ang friendship niyo. Putang ina, yung kinabukasan ng bayan ang at stake dito. Magpapabudol ka pa ba muli sa Marcos na yan? Kasi kung magpapabudol ka, wala nang kakampi ang taong bayan. Pinaglalaroan ka lang. I know you're smart enough. Alam mo, nakikita mo kung anong galaw, then magsalita ka. Sabihin mo kay Amy, ano ka ba, dahil lumuhod naman siya sa inyo. Yang pamilyang yan, lumuhod sa inyo na huwag pangalanan si Marcos Jr. na siya ay narco-politician. Diba? Ano ba inaantay ni Amy Marcos? Diba sabi ko sa inyo, isang ibla na lang? Yung mga nangungulit sa akin? Ilabas mo, Amy Marcos. Wala ka ng loyalista dahil isinusuka dahil inutusan na ni Lisa Tanas. Wala na rin DDS. Pero kung magsasalita ka at ito authenticate mo at ipagtanggol mo ang bayan dahil ito 99.9% walang tiwala sa'yo, mambubudol ka din daw eh. Kung magsasalita ka, kasi mga kababayan, ito behind the scene, na magsasalita daw siya na aaminin niya sa inyo, sa taong bayan, na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus. Huwag nyo na kaming paglaruan. Huwag nyo paglaruan ng bayan. Inday Sara, huwag ka nang pumayag na paglaruan ka ni Amy Marcos. Sayang ang galing mo. Sayang naman yung nakikita mo na yung kademonyuhan, tapos paglalaruan ka ni Amy. Ay, magagalit ako. Bahala na kayo sa buhay ninyo. I will still speak, pero hanggat ikaw ay nakipagkaibigan dyan at ini-etchos ka, ano to, lokohan? Sabi nga nila, blood is thicker than water. Pagsalitain mo yan, bigyan mo ng ultimatum. Kasi, sinabi niya, mga kababayan, ay ito magkabukingan na tayo, pakialam ko. Wala naman akong pakialam sa pangalang Duterte o Marcos o whoever. Ang pakialam ko yung taong bayan. Nangako si Amy Marcos
According to my source na magsasalita ka ay minangako ka. Na magsasalita ka, sabihin mo sa taong bayan, kaya nga I'm holding on to that. Nangako ka na ikaw ay magsasalita, sasabihin mo na yung kapatid mo ay adik. Dan alam naman ng, ano na yan ni Kati Binag. Naglalaro ka dahil sa iyong political, career? Ilulubog ka namin sa komuno eh. Kasama dun sa paha na yun, lulubog ka namin, lulubog ka ng taong bayan. Lahat kayo. At dapat nga, pag nalubog na kayong lahat, yung Marcos na apelyedo na yan, hindi na nag-i-exist sa Pilipinas kasi malas yan. Dapat may karoon ng batas na yung Marcos ay burahin sa mapa. Dahil yan ay salot, ng dulot, ng dilubyo, ng karahasan, kadiliman, kidnapping, smuggling sa bayan. Or lahat ng mga kongresistang demonyo ngayon na kay Harry Roque. No more Marcos, sabi ni Doms. Ay nakikipagplastikan dahil need niya ng boto. Taong bayan ang tunay na makapangyarihan, sabi ni Lady. Yun ang nga sinasabi ko. Kaya nga, ito, for sure may mga kaibigan yan si Inday nanonood. Ito, Vice President Inday Sara. Marami kang supporter, totoo legit ang supporter mo. Pero, wag mong paayaan na kaming mga nagsusuporta sa iyo, okay, ay tuluyang magalit at mainis dahil hindi mo pa yan nililigwak si Amy. Dalawa lang yan, ligwakin mo o sundin niya ang sabi niya na magsasalita siya na ang kapatid niya ay bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. Magsabi ka, not only yung kapatid mo, ang sister-in-law mo na smuggler, kidnapper, at bangag na bangag sa ipinagbabawal na gamot dahil ikaw mismo, Senator Amy Marcos, Agosto of 2022 ang nagsabi sa akin na inuutosan ba ni Lisa, na inuutosan sa kay Pebbles Talakera ba kumukuha ng ipinagbabawal na asin si Lisa Marcos? Kaya nga na-shock ako, di ba? Wala nga akong kinalaman dyan dahil, denial pa rin ako na siya ay gumagamit ng polvoron o illegal na asin. Sinabi mo sa akin yan, Amy Marcos. Alam mo na si Lisa, ang mga pamangkin mo ay polvoronic to the highest level. Kaya ikaw, Inday, I'm not telling you what to do.